Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. It's your boy, the God Gamer himself, Harriet, and it is Friday. And you know what that means? It's now time for another VMX Bold review. Dito sa Fridays with VMX only on Harriet. And today, we are going to take a look at Palitan 2. Okay? So, this is a parang remake, reboot, sequel ng Palitan. Okay. So, sa mga nagsasabi, so sa mga nagtataka or nagtatanong, ano yung Palitan? Palitan was a movie in 2021. It's almost 5 years since it was released. Alam ko mga December to eh. It introduced Cara Gonzalez. Okay. Remember her? And Diana Cuenca. At ito pala ay na-direct ni Brillante Mendoza. Oo. So, alam ko, nung nireview ko ang palitan, meron doon isang eksena that really caught me. And that was the Royal Rumble scene. Okay. Or the Royal Rumble spot. Ano yung Royal Rumble spot na sinasabi ko? Okay. May eksena sa palitan kasi na magsisex yung dalawa. Okay? Magkakangkangan yung dalawang, yung lalaki sa yung babae sa CR. And then, parang may papasok na isa at magiging threesome na. Tapos may papasok na isa pang entrant, magiging foursome na. So, that's yung sinasabi yung Royal Rumble spot. Okay. So, when I heard na ang Palitan magkakaroon ng sequel at ito ay heavily based sa Palitan 1, which it was a quote-unquote BMX classic. Ganun na po katanda ang Viva Max, guys. Ganun na po katanda, maglilimang taon na, okay? Maglilimang taon na ang BMX. So, we're gonna tag old movies now or yung mga sinaunang lang pelikula as classic. So, Taya will be a BMX classic, C-Lab will be a BMX classic, and then the two porn star films by Daryl Yap will be a BMX classic. Okay. So, how does Palitan 2 ever qualify? Diba? Ever compare? That's what we're gonna find out in this review. Okay, so this started off with Angela Morena's character Rose. So Rose, sinusukat niya yung kanyang wedding gown, and then kanyang groom to be na si Victor Elosa. What is his name? King? Yeah, I think it's King. King. King decides na he just wants to F Rose, his bride to be. Nung nakita niya na nagsusuka ay trinay ni Morena yung yung wedding outfit. Ano sinabi nga niya may pangitain na pag nakita ng groom yung bride na nakagown bago ang kasal may masamang malas. And I think that's gonna bite him in the back later in this movie. Okay? So, just bear with me folks. Dumating sina Margaret Diaz sa si Juan Calma. Nakala ko si Juan Calma as the guy, as the luckiest guy on earth. He had five, lima sila or four so. Sausawan, di ba? Siya yun eh. Siya yung kumain ng saba kay Sky Gonzaga or Mira or whatever her name was. Tapos kasama niyo ngayon si Margaret Diaz. So dumating sila. Nagkaroon ng basaan kasi pista. And then one Calmas character na si Ron was actually planning a proposal dun sa bahay ni Margaret Diaz, si Angel. However, dahil nga pista, binasa si Ron, yung daladala ni Ron ay nalaglag kasama ni Singsing at ito ay nakita ni Angel. At dahil doon, nag-impromptu proposal na itong si Ron kay Angel kung saan si Angel pumayag na. Okay. So nakita yung dalawang couple, okay?
And then the audience will start observing something. Yung dalawang babae, si Angel sa si Rose, si Angela Moreno sa si Margaret Diaz, they fling for each other. At dahil dito sa fling na to, nagiging insecure itong si Ron. However, itong si King, parang dead mo na lang. Okay? So, yan yung parang element ng movie. That was also the same thing sa Palitan Uno. Si, nakalimutan ko sino yung lalaki, pero alam ko si Rush Flores yung isa eh. Pero si Cara sa si Jella Cuenca, mag-shota pala dati. And this was exposed or explained to them the backstory through Carmela, yung kanilang distant friend. Okay. Ayun, nagkaroon ng spark fly between kay Angel at kay Rose. Nagsusubukan sila ng cake. To the point na ang nag-decide ng cake na gagamitin sa kasal, itong si mismong Margaret Diaz at hindi yung groom. Which is bit of a red flag. Okay? Turns out na si Angel may tatay na medyo right-leaning, conservative. Ang rason kaya siya pinadala sa Amerika is to find a man. Kasi alam niya na magjowa or may relasyon si Rose sa si Angel. Parang siya yung person responsible sa paghiwalay nila, pagiging distant nung dalawa. Ito, nagkita na sila muli dahil sa kasalan. Nagkaroon ulit yung mga lumang feelings, bigla na lang nagsinapasan na. Di ba? Okay. So, ayun. They also did the waterfall scene dito. So, they went to the waterfall, apat sila. Yung dalawang couple, they banged their respective girls. The two boys banged their respective girls. And then the girls started kissing in the moment. At dito, nakita natin yung disappointed face ni Kalma, ni, ni Ron. Okay? Dahil nga, oy, jowa mo, mahal ng babae, oh. Di ba? Yun. So, what I like here in this scene is that they are subtly hinting that there will be a gay moment between Ron and King. Lalo na nung nakita ni King or ni Ron ata. I don't know. Nakalimutan ko. May isang may isa sa kanila na nakahubad, basta nakita natin. Burn naked, kita yung puwet. Okay? So, yun. And then, we're just going to act that it was nothing. Okay? We're just gonna act that that would not lead into something. And the bridal shower happened, the bachelor party happened. Sa bachelor party, they did the Royal Rumble spot na pinento sa simula ng video na to. But instead of 4 people, there were 6 involved. So, nag-sex sina King sa kayong babae muna. Pumasok si Ron. Then may pumasok na babae to even things out. And then 2 boys entered, not at the same interval, but consecutively. So there's one guy who entered, and then it became a five-some, and then it became a six-pack challenge nung pumasok yung huling lalaki. And unlike dun sa palitan 1, I think ang sumuko dun is yung boyfriend, si Rush Flores. Umalis siya sa eksena. Dito tinapos sila. Then, parang nagkangkang na sina yung kanilang sexual tension bumigay, and then nagtalik na si Angel sa si Rose, which is isa sa mga paborito ko yung eksena dito na Angel kay Rose. I can say na they really pulled it off. Yun. Okay, so next set piece is supposedly the wedding. Hindi natuloy ang kasal. This is we see both uh we see both engagements fell off. Okay? Yung kay Rose at kay King nag-fell off. Yung wedding ring sinuli ni Rose kay King. And then
si Angel, sinoli yung engagement ring kay Ron. She even had an argument with her dad, which resulted na dad becoming realizing his mistakes, di ba? Imbes na supportan na lang yung anak niya, yun, yun yung dulo. And then, parang the next day, hindi na sila kinasal at sabay nang umalis, sumakay sa ibabaw ng jeep si Angel sa si Rose. So that is Palitan 2. Para sa akin, yung approach na to, I think this is like yung parang choose your own adventure. We already saw the first ending sa Palitan 1, di ba? Yung, kasi sa Palitan 1, nagkatuluyan pa rin. Natuloy yung kasal at parang maid of honor si Kara. Natuloy yung kasal ni Jayla, naging maid of honor si Kara. Okay? Then, parang yung story dito, binaliktad, it's like a what if ending. At, ayun, binigay sa isa pang ending na what if yung kasal na hindi natuloy, anong mangyayari? Or they gave into their feelings. And I think that makes it stand out from being just a copy of Palitan 1. Di ba? So, I'm gonna give Palitan 2 a very high score of peak. Okay? The story was there, the acting was there. I could effortlessly say that it was better than the first Palitan kasi ano, tawag doon, they they had the names. With respect to Jella and Cara, Marge, Miss Margaret is like your Christy Imperial or your Angelica Kang in this era. Okay? She's your highly billed star. And then you had this BMX veteran na, the last real A-lister, Angela Morena, in this cast Palitan Dos. And I think this one made it work. And it also has the better ending. Kasi para sa akin, bad ending yun sa Palitan 1. Hindi naman bad ending na bad pelikula, no. It's like, yun nga, ito yung story mo, you have two paths to choose. I believe Palitan 1 choose the bad ending, and this one is the good ending. Okay, so yeah, that is Palitan 1. Join me next week as we review Scandal Queen. This is your boy Harriet telling you goodbye and good night. Bang! Peace.